Gagawa tayo ng classic na dessert, mango float. Super rich, very creamy, and overload ng mangga ang ating mango float. Natatakam na ba kayo? Ako, oo. Ayan siya, oh. Sa loob. Ayan. Okay, so una, i-whip natin yung ating mga all-purpose cream. So, eto ay chilled overnight. Ayan, so nandito na lahat yung ating all-purpose cream. Ngayon naman, ilagay natin yung ating whisk or wire whisk. Kung wala kayong stand mixer, pwede naman yung hand mixer lang. Yan. Okay. Baba natin yan. Tapos, ay i-whisk natin ito until mag-double ang kanyang size. And, ayan. Okay, so ngayon, ilagay natin yung ating kondensada. So, eto ay inilagay ko sa freezer. Overnight din sa freezer yung ating kondensada. Yan. Tapos, mix natin yan. Ayan. So ngayon, mag-assemble na tayo. Okay, so yung container natin ay 500 ml yung size niya. So maglagay tayo dito ng ating graham crackers. Ayan. Tapos, maglagay tayo sa gilid ng mangga. And then next ay maglagay na tayo ng ating cream. I-divide mo ang mixture into 15 to 16 equal parts. Tapos, mangga ulit. So, dapat marami yung ilagay mo na mangga para kada kain ay talagang may makukuha silang mangga. Tapos, cover natin ng cream. Tapos ngayon, mag-top tayo or i-cover natin siya na crushed na graham. Huwag masyadong makapal para hindi siya dusty kapag kinakain. Tapos next naman ay maglagay tayo ng mangga na topping. Pwede hindi mo na siya lagyan ng topping, pero mas maganda tignan kapag meron. Ayan. Oopsie. Ayan. And then, takpan natin. Tapos, lagay natin sa freezer. Don't worry, hindi yan titigas na parang ice cream. Mas preferred ko siya na ilagay sa freezer for 1 to 2 days. So, ayan, tikman na natin. Open. Ayan siya, oh. Sa loob. Ayan. So, ang aim talaga dito, kada kuha mo ng mango float ay dapat may mangga. So, overload talaga or dinamihan natin yung palaman ng mangga. Oh my God. Alam nyo ba? Kinabahan ako dito. Honestly, yung mangga na nabili namin ay hindi lahat matamis. So, ako pa naman, kapag mango float or mga dessert na may mangga, ayaw ko nung alanganin na matamis tapos alanganin na maasim. Ang gusto ko talaga matamis lahat. So, eto, pero okay lang siya dahil yung mixture natin ng cream and condensed milk ay namamask niya yung sinasabi kong asim factor ng
mangga. And malasa and malinamnam kasi siya. So, okay lang. Sarap. And again ha, yung ating mango float ay dapat sa freezer mo siya ilagay dahil etong type na mixture na ginawa natin ay parang pang soft ice cream. Kahit matagal mo siyang ilagay sa freezer, hindi siya tumitigas na parang bato, hindi ganon. Kasi nga, 1:1 yung ating condensed milk at cream. Kung konti lang yung condensed milk mo, yun, kung ilalagay mo sa freezer, pagtanggal mo, matagal pa bago mo siya kainin. So, eto, kahit matagal sa freezer, pag kinain mo na siya, hindi ka maiinis dahil yung texture niya ay edible na. Pwede mo na siyang kainit talaga. Sarap. So, wag mo siya ilagay sa chiller dahil super melty siya kapag sa chiller lang. Freezer talaga siya. Kung gusto nyo na chiller lang, pero ayaw nyo din na super melty, pero malambot siya, hindi siya ice cream-like, ang ginawa ko nun, may gelatin yun. May recipe din tayo nun. Alam nyo, super tagal ko na hindi nakakain ng mango float dahil, di ba mango float, napaka-common. So parang gusto ko ng iba. Pero kapag nakakain ka ng mango float again, napaka-nostalgic. Kasi di ba sumikat ang mango float ay 90s. Super bata pa natin nun. So, kapag nakakain ka, talaga ang daming memories na babalik. Yeah. So, yes, sa gustong magnegosyo, ito ay 500 ml. Pwede mo ibenta na 100 pesos. Loaded na siya ng mangga. Pero syempre, depende yan sa mga ingredients na gagamitin mo. Dahil kung mas mahal na ingredients ang gagamitin mo, yung costing mo, malamang, malaki din. So, ang season ng mangga ay March to May. So, tignan nyo sa mga fruit stands kung magkano ang mangga ngayon. Eto, 80 pesos ang kilo pero maliliit. Yung nakaraan, may nakita kami, 100 yung kilo, pero medyo malalaki yon. So, sa inyo, magkano na ba? And kung gusto mo na mas mura yung benta mo, hanap ka ng 250 ml, yun, pwede maibenta ng 50, 60, ganon. Yung brand ng mga ingredients, yun ang gamit ko. Kung gusto nyo ng iba, pwede naman. May mas mura pa. Pero syempre, yung quality ay tignan nyo kung okay sa inyo ang lasa. So ayan, sana gustuhan nyo ang recipe natin ngayon. Ciao! At sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!